Isang bagong bukas na campsite ang ating nakita na merong angking ganda at mala-aesthetic na ambience ang facility nito. Mala-adventure ang pagpunta rito dahil may mga rough road at mga ilog na tatawirin bago ito marating. Meron lang itong 2 hanggang 3 oras na biyahe mula sa Metro Manila at dito lang yan matatagpuan sa Laibat, Tanay, Rizal. Tara at samahan nyo kami dito sa aming biyahe at libutin natin ang bagong campsite na ito. Ay, good morning mga boss. Dito tayo ngayon sa Talipapa or palengke na ba to ng Sampaloc Tanay Road. Yung crossing, pag kumaliwa ka dito, papuntang Regina Rica, pag pakanan ka naman dito, papakyat ng Kapi Catarina. Tapos pag diniretso mo naman to, itong Sampaloc Tanay Road, pabalik ka ng Tanay. Sa may Padaranak na siya. So, ayun, bibili lang kami ng mga kailangan namin kasi 2 days kami dito sa pupuntahan nating bagong campsite. Bagong bukas lang siya. So, tingnan natin kung magiging okay itong lugar na to. Pero tingin ko maganda naman siya. Mamaya, samahan nyo kami. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga klase ng dadaan natin doon. Kasi medyo rough road sa pagkakakita ko sa mapa at saka sa mga reviews. Rough road nga. Ayun, tingnan natin. Pero masaya to. Adventure na naman to. Lahat tayo may kanya-kanyang rason para sumaya. Piliin mo lang yung tama para sa iyo. Basta ako, dito ako sa ginagawa ko. Alam ko, marami ako napapasaya dahil sa trip ko. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng adventure, tara, sama ka. Ito ang aking biyahe, ito ang... So, ito yung Martesem. Yan. Doon tayo papasok. Pag galing sa Sampaloc, mauna yung kakananan bago yung Martesem na yung pinaka-logo nila. Pag galing naman kayo ng dito sa kabila, mauna yung Martesem, tapos dito. Yan, kakanan lang, kakaliwa lang tayo dito. Yan. Ayan, tapos babaybayin nyo lang to hanggang sa makarating doon sa may rough road. Pero may eksaktong direction na inano si ate eh. Okay, just follow the road, combination of cemented and rough road, 8 river crossing. Unang kaliwa. Oo. First time kong napasok tong lugar na to. Meron pa pala dito. Okay. Blackbird. Ito pala yung nakikita ko sa Facebook. Yung Blackbird. Ito na. Ang rough road. Nagbo-bottom out yung shock ko. Overload na kasi. Okay naman ganito pag mainit. Kaso pag maulan mukhang mahirap ang daan dito. Di pala pwede mga first timer dito. Pwede naman ang sedan dito makapasok kaso mukhang mahihirapan yung sedan dito. Siguro mga SUV pataas yan, kaya to. Pero kung sedan, ako po, mala adventure pala to. Yay, salamat. Naubos-ubos na yung naubos-ubos na yung pababa. Kaso rough road pa rin. Kapag wala naman masyadong karga, tingin ko okay naman, magiging smooth lang. Kami overload lang talaga. Gamit plus 2 kami. Pero okay naman, kayang-kaya naman. Depende sa driver. Sa video, hindi siya masyadong kita eh. Pero matarik talaga siya pababa. Palusong talaga. Tapos malalaki yung bato. Samahon pa ng alikabok. Kaya madulas talaga. Yun, nagbo-bottom out yung shock. Sumasagad na. Mukhang kailangan na natin magpalit ng shock. Parang maganda TRC sa mga ganito eh.
Next, TRC. Wala na akong makain, TRC pa. Yun, patag na. Ay, salamat. Wow, ang ganda dito. Oh. This way sa Tarasagulod. Ah, okay. Dito pala yung Tarasagulod. Mukhang mahihirapan tayo bukas dito patarik. Paakyat. Ang tarik pala nito. Ayan na. Medyo nangangamoy na yung preno natin. Maya-maya pahinga tayo. May ano ako dito. Tubig. Bubuhusan natin yung anak. Bubuhusan natin yung preno ng tubig. Pahinga lang tayo konti. At dumudulas na yung preno. Sigsag muna tayo para mabawasan yung momentum ng pababa. Pag first timer na rider tsaka first timer na campers pupunta rito, naku po, ibababad ng preno nito malamang. Baka hindi na kumapit. Ito na yata yung unang ilog. Dahil summer ngayon kaya halos walang tubig. Okay, saan tayo dadaan? Iyo, isa. Isang ilog na tayo. Ito na yung pangalawa. Mababa kasi. Kasi nga, summer. Kaya halos tuyo. Yun lang. Kapag nalobat na tong GoPro natin, wala tayong extra battery. Kasi isang buwan tayong natigil. Yung isang battery ko, tatlo tong battery ng GoPro. Eh dahil nga matagal tayong natigil, yung isa nag-bloat na. Wala na ano naman yun, naka 60 to 70% yung ano niya, yung charge niya. Bago ko siya tinago. Para nga hindi sana masira. Eh kaso siguro sa katagalan nga, bumigay na rin. Si Madam Jessa hindi na kumikibo. Tahimik lang yan pero kinakabahan na yan. Pangatlong ilog. Tama no, pangatlo no? So ayan, ito yung mga lokal dito. Susundan natin sila kung saan dadaan. Yung apat na. 4 to go. So tawa-tawa yan pero may kaba din ako nararamdaman. Ay, inabot pala yung sapatos ko. So, ibig sabihin, inabot din yung upuan. Ito na ang panglima. Panglimang ilog. Medyo malalim yun ah. Kung mahilig ka sa adventure, okay sa ito. Appreciate mo yung lugar. Pero kung hindi, alam ko po, baka isumpa mo tong lugar na to. Okay, nandito na yung Moon River. Okay, dito pala siya. Panglima yun, no? Ito na yung pang-anim. Yung, mababaw lang. Ay, may mga naliligo, oh. Woo! Ano yung dalawa na lang.
Buti na lang naka-extended yung shock ko sa likod. Naka 330 ako tapos naka shock lifter ako. Pero kung mga normal na malamang aabutin yung panggilid doon. Isang ilog na lang tayo. Tapos merong tayo dadaanan doon sa environmental fee. Magbabayad tayo ata ng 20. Ayan, konti na lang. Malapit na tayo. Ang huling ilog. Kaya, hindi talaga kakayanin ng sedan. Mga SUV talaga. SUV pataas. Mga pick up yan. Tapos yung mga normal na... Naglagpas nga namin ng 8 ilog ay merong madadaan ng barangay outpost at dito ay kailangan natin magbayad ng environmental fee na 20 pesos kada tao at susulat lang ang inyong pangalan at contact number. At pagkatapos nga namin magbayad ay dumiretso na kami sa aming pupuntahan. Di ko akalain na ganito pala kalawak ang lugar na ito. Dito na tayo sa area. Ito yung Camp River Rock. Bagong tayo lang, bagong bukas. Yan. Dito tayo sa may gitna. Kasi dapat dun yung pwesto natin. Sa may dulo na yan. Kaso may nauna na. So no choice kundi dito na lang tayo. Kasi dun kita mo na yung ilog dun sa part na yun. So yan, pahinga lang konti. Ito yung gamit natin. Maya na tayo. Set up na tayo maya. Tinitingnan ko lang kung saan lulubog yung araw kasi para maiwasan yung bukas kasi na umaga kung dito ang araw sakop lahat dito ang init. So baka yung tarp dito ko na lang ilagay. Hindi na tayo magta-tarp ng overhead. Patatabing na lang natin sa init. So maya labas din ako. Lalabas tayo, hanap tayo ng yelo kasi wala tayo nabili ng yelo kanina. Baka wala kasing tulo. Baka tayo lalagyan ng yelo. Simple lang ang buhay, huwag pahirapan. Sumabay lang sa agos, basta walang tinatapakan. Ito ang aking bahay, ito ang my trip. Ikot sa Pinas, basta chill lang ang hanap. Mapadagat man o ilog, laban lang. Hanap lang tayo ng tindahan, bibili lang tayo ng yelo at wala kasing tinda doon. Naubusan na rin ako ng tubig. Okay din doon sa area, din, malawak din. Siguro nasa 100 kasya. Mga 100 campers kasya doon sa area na yan. Medyo medyo wala lang siyang shade ng mga puno kasi nasa ilan lang yung mga punong malalaki. Tingnan natin kung tinitingnan ko kasi kung saan lulubog yung araw para makita ko rin kung saan siya sisikat kasi parang tatamaan yata yung pwesto namin, nakatutok dun yung araw. Hanap lang tayo ng tindahan na may tinda ng yelo. Punta tayo sa sa washing area. Hugasan natin yung bigas. Tapos ito yung isda, yung iihaw. Tapos maghuhugas din siya ng gulay. Ayun, tinan nyo yung washing area dito. May shower din ito. Ganda rin ito. Ayun, aesthetic. May charging station din. Ang aesthetic. Ganda rin pala area eh.
Ayan, itong tubig galing daw sa bukal. So, pwede na siyang inumin. Pwede rin siyang ipangsabaw na sa mga bigas or sa mga kung anong sasabawan mong ulam. So, maganda rin. Maganda tong area. Ah, may wash area pa pala dito. Ah, mas malakas tubig dito. Yan, kagabi. Siguro nag-start ako mag-pack up. Siguro mga alauna ng hapon. Tapos, ang dami ko pa rin naiwan. Naiwan ko yung insulated bag, naiwan ko yung tsinelas. Yung tsinelas din ni Madam Jessa, naiwan ko din. Ewan ko ba? Kayo ba? Ilang oras ang inaabot nyo kapag kayo? Pag nagpapak kayo ng mga gamit nyo pang camp. Ako halos magdamag ako nag-ayos eh. Okay, ito yung shower area. So ito is toilet ba to? So tingnan nga natin. Oh, ganda. Di ba? Isa to sa mga sa mga ginugusto ng mga campers. Yung may maayos sa CR. Ganda, maayos, malinis. Yan, ang toilet nila dito is 1, 2, 3, 4, 5. 5 na toilet, tapos 3 shower, tapos 2 shower din dito sa labas. So, okay na okay. Pag maraming tao, hindi magkakahirapan sa CR. Ayun, sariwang-sariwa yung isda. Oh. Magkano kilo? 380. Tapos yung 4 na piraso, 220. hindi pa naging 220. Batal pa 8. Ganda oh. Sariwang-sariwa oh. Balik muna tayo doon. Sasalang natin itong sinain. Yun yung spot namin oh. Ganda rito kasi napapalibutan ka ng bundok. Ayun oh. Lahat. Napapalibutan ng bundok. Kaya tapos ang lakas pa ng hangin. Sasaing muna tayo ngayon. Tapos tayo eh. Mag-iihaw tayo ng isda. Nakahiram ako ng portable ihawan yan. Sa tropa natin kay Gian tsaka kay Adrian. Yan. Di pa kasi nila ginagamit kaya hiniram ko muna. Maganda siguro kung ibababa muna natin. Delikado dito pag humangin. Yan, mag-iihaw tayo ng isda. Ito na yung sinaing natin. Ito, set up lang natin to. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. May trip lang, di para magpa-impress. Langit sa iba, bago lang sa express. Minsan, kailangan mo lang ng ihip ng hangin para maalala ko sino ka rin. Di naman laging may plano. Minsan mo to lang sapat na walang drama. Headset on beat slow, daan sa probinsya, slow mo. Sa tambutso may rhythm, sa hangin may linaw. Kahit malabo yung paningin, may araw sa likod. Luluto tayo ng chop suey. Laging mabilis pero laging Chop suey tapos inihaw. Hindi pa kasi kami nagla-lunch. Anong oras na ba? Oh, 2:50 na pala. Dos na. Hindi pa kami nananghalian. Yun na, solid na solid dito. Tapos yan sa baba niyan, yan. Andyan na ilog. Karamihan ng ilog sa Tatay, tuyot. Ito hindi, medyo mataas pa yung tubig sa parte na to. Tapos napapaligiran ka ng bundok. Yan, solid dito. Ayan, bulubundukin oh. Hey man, salamat po sa pagkain. Yung gantong pagkain tapos ganitong view, ganitong ambience. Sarap. Yung ulam namin hanggang panggabihan. O hanggang ngayon lang. Masarap yung kain eh. Tara, kain kayo. Pag pumunta kayo dito, ang number 1 dadalhin yung cooler. Kasi
ang layo ng tindahan dito, napakamahal ng yelo. Kaya yung cooler nyo, punuin nyo na agad ng yelo. Kasi para mapamura din kayo kasi yung tigli 5 piso, ay tigsa 10 piso sa Manila, dito 30 pesos, ganun lang siya kadami. Kami wala kaming dalang cooler kasi moto camping lang kami. Wala na kaming paglalagyan. Loaded na. Sarap. Sariwan-sariwa. Ayan, so. Wala tayo ulam mamayang gabi. Halos naubos na natin ngayon. Ito lang baon namin eh. Yan. Gulay, na alumahan. Tapos, tuyo, tsaka itlog na maalat. Bigas. Pwede naman yung itlog na maalat. Nakalimutan ko talagang dalhin. Mga dilata. Pang-backup. Wala sa isip ko yun. Dati, lagi tayo may baon dilata. Hindi natin nagagamit. Ngayon, mukhang kakailanganin natin kaso wala tayong dala. Yun naman. Meron naman ano dyan, itlog na maalat. Okay, tsaka may tindahan naman doon sa labas. Yung nga lang talaga, doble presyo. Triple. Itong inihaw na alumahan, na ano namin to, kala kuya doon, sa Bicol. Kala kuya Alan. Doon talaga pagkahuli, pagka baba sa bangka, diretso sa ihawan. Walang linis-linis, walang tanggal hasang, rekta agad. Doon namin natikman yun. Yung isda, akala mo may asukal. Ang tamis-tamis. Nagpipigil sa kanin na mamapak na lang. Lalabas tayo ulit kasi bibili tayo ng yelo ulit. Kasi naubos agad. Sa init, sa lakas ng hangin, natunaw agad yung yelo. Kaya, dadamihan ko na yung bili ng yelo. Ang mahal kasi ng yelo, 30 pesos. Tapos, ano lang siya, halaga lang siya ng 10 piso sa Manila. Pero hindi naman natin masisi kasi ang layo talaga, ang hirap ng daan. Kaya ganun siguro kamahal. Kung makikita nyo yung area dito, talagang magiging mahal ang paninda. Kasi nga unang-una, mahirap yung access. Hindi halos. 8 ilog yung tatawirin. Tapos puro pasulong, palusong, matarik. Bago nga kami pumasok dito kanina, nagkarga muna ako ng gas. Na ano agad, pagdating dito nabawasan agad. Kasi nga, una-una, ang bigat ng dala namin, 2 pa kami. Kaya bukas, struggle talaga bukas namin pag uwi. Yung paahon, kasi sobrang tarik talaga. Hindi ko alam kung kakayanin. Pag naglakad si Jessa, malamang yon, mahaba-habang lakarin yon. Hihingalin yun kasi talagang matarik eh. Pero sana kayanin. Huwag lang makangamoy yung lining natin. Kasi pag nangamoy yung lining, patay tayo dyan. Sunog. Ayun, talong tayo doon kung may yelo. Ayan, nakabili na tayo ng yelo. Halagang 100. Tingnan nyo kung gano'ng karami 100. Ito na 100. 100 pesos na siya. Pero naiintindihan naman natin yon kasi nga isolated tong lugar, hindi ganun kadali yung access. Kaya ganun kamahal kasi yung pag-transport, yung transportation nila dito, syempre babayad din sila ng mahal para maitawid yung mga goods nila. Kaya ano naman, reasonable naman yung presyo kahit papaano. Nakita nyo naman, walong ilog yung tinawid. Yan, pabalik na tayo dun sa Camp River Rock. Lalagay lang natin tong yelo dun sa galon. Tapos palit tayo ng damit. Baba tayo dun sa ilog. Magbababad tayo dun sa ilog kasi sobrang init. Ano na yata? Alas 3 na yata. Alas 3, alas 4. Anong oras na nga ba? Wait lang. Ang oras natin ay alas 4 na, 3:53. Boots in the backseat, dust on your jeans, map folded up with a line through the tree. You said let's keep going.
So I said, alright. Akala mo nagre-relax sa'yo. Umiihi yan. Ayan, dito muna tayo magpapalipas ng oras. Magpapalamig lang tayo dito. Ito yung mga best moment pag ganito sa ganitong lugar. Tahimik. Sa dagat kasi, okay naman sa dagat. Kaso, dito kasi malamig eh. Malamig ang tubig, malamig ang Tayo hangin. yun. Parang ako sa men. Pwede rin naman, mamaya. Ano, lipat tayo dyan? Hindi ko na may ano yun. Oo nga, may iwan yung upuan dito. Dito ka maupo sa men. Sige, lipat tayo dyan. Lipat ko yung gamit. Pwede kang gumanon. Kaya nga. Yan kasi pala. Di pa pala tayo, mamaya na tayo magluto. Wala na, wala na. Yung isda na lang ulit ulamin natin. Pero naman lumulog naman. Yan, ganto-ganto lang. Relax, relax lang. Ito dapat yung kukunin kong spot. Yan. Diyan dapat. Eh, dito kasi sa campsite ng Camp River Rock, first come, first serve. Eh, maaga naman kami umalis. Ano yung problema lang eh, syempre na mabagal yung takbo namin kasi nga ano lang kami, chill ride lang. Tapos namalengke pa kami. Kaya doon kami umubos ng oras. 8 AM kami umalis, nakarating kami dito. Mag-aalauna na ba? O alas 12 na? Galang. Mag-aalauna na kami dumating. Kasi nga, patigil-tigil din kami kanina. Kasi nga, puro pababa. So, nangangamoy yung preno. Kaya pinapahinga ko. Tapos binubuhusan ko ng tubig para mag-cool down siya. So, ayun. Okay naman. Nakinaya naman. Ang struggle lang is yung bukas. Kasi puro paahon. May maglalakad bukas paakyat. Yan, lumipat dito tayo sa kabilang area kasi medyo mahina yung tubig doon sa kabila. Baka maraming nagsha-shower eh. Yan, ito lang yung dala ko ngayon, yung cooking set natin na maliit. Yan. Yung isang cooking set kasi natin na malaki, yung Nature Hike. Hindi ko muna dinala kasi nga, dalawa lang naman kami. Yan. Ito, kinaganda sa tubig dito. Ano na siya? Galing na sa bukal. So, pwede mo na siyang pang sabaw sa sinaing, pang sabaw sa ulam. So, wala ka na masyadong problemahin. Yun lang, kung hindi maselan yung tiyan mo, pwede mo na inumin to. Kasi kami, pag wala talaga, rekta na kami sa bukal, doon na kami umiinom. Wala nang pakulo-pakulo yun. Diretso na yun. Yan, tapos na natin nugasan to. Isasalang lang natin. Tapos pag luto nito, kain na, pahinga konti, tapos tulog na. Inanamnamin natin yung katahimikan ng gabi ngayon. Ganda-ganda dito sa area na to. Pag nasubukan nyo dito. Aesthetic yung lugar. Maganda yung CR. Tahimik. Tsaka approachable yung may-ari. Kaya okay siya. Yan, dumami lang yung langgam kasi malamang nakaamoy ng pagkain. Padaanan lang natin ng init para mawala yung langgam. Pero bubuhusan natin ito ng tubig pagtapos. Para kung sakali, walang kumalat na baga or kung ano man. Dami langgam. Pero hindi kasi may iwasan yung mga ganito sa ganitong lugar. Hindi may iwasan itong mga langgam. Common yan. Kaya okay lang yan. Kaya kung sa masiselan, hindi kayo pwede dito.
Good morning. Day 2 natin dito sa Camp River Rock. Yeah, maganda rito. Tahimik. Tapos mga CR. Ang ganda ng CR dito. Mala aesthetic yung mga ano dito. Yung ambience. Tapos ang lamig. Kahit summer ngayon, ang lamig ng hangin. Lamig din ng tubig sa ilog. Maya luto na tayo ng breakfast. Ito, mamaya lilipat ko to. Kasi nandun na yung init. Tutok na tutok tayo sa araw. Ayusin lang natin to. Yan, nagla-light pack na kami. Kasi mamaya alis na rin kami. Pero bababa muna tayo dun sa ilog. Kasi yung nakita kong cliff area. Subukan natin tumalon. Kung malalim Pero kung hindi malalim, syempre, ligo-ligo lang tayo bago tayo umuwi. Kasi pag inabot tayo na hanggang mamaya, sobrang init na sa biyahe. Baka mag-lunch na lang kami dito sa kung saan may madadaanan dito sa Marilake o kaya dito sa may Sampaloc area. Sarap magbabad Linaw ng tubig. Yung alas 9 na ba? Mag-10. Alas 9 pa lang ng umaga pero lintik na yung init. Ang ganda pala mag-spot dito parang buhangin ng dagat. Dito sa ilalim ng pool. Kaso babagsak na yata ito. Hindi, ayun na may nakaabang. Kasanggayan. Pero delikado na. Tabingin-tabingin na Tabingin talaga gawa. Hindi. Kasi ito, tinalang dito. Tinanggal siguro yung pinaka-poste dyan noong una. Pinalitan ng ganyan. Ay, doon sa may malaking bato. Tingnan natin. Sayang yung tree house. Na rin. Bulok-bulok na rin. Pero ang sarap sana dun sa ilalim. Ang sarap mag-spot dito. Ayun, ang ganda rin dito. Ito yung pwedeng talunan. Yan. Okay tayo dyan. Hanap lang ako paano tatawid doon. Maaga pa pero ang init na. Tawa mo parang sagot sa baha. Talon sa tubig, wala nang isip. Basa ang damit, pero solid ang trip. Hawak sa alon, huwag mong bitiwan. Sabay sumisid, sabay tatawanan. Ikaw
Kaumi, talong ka. Diyan lang sa mababaw, oh. Wala, hindi pwede ito sa malalim eh. Lumaki sa baha, pero hindi marunong lumangoy. Tapos na tayo maligo. Balik na tayo doon. Magliliftit na tayo. Ayun. Hindi inaw ng tubig, oh. Sarap balikan to, kaso mga first timer dito may hirapan. Ay, na-bloom-blow yung langit, oh. Yeah, all goods na. Parang wala lang nangyari. Ito yung basura, bibit-bitin natin. Wala tayong iwang kalat. Yeah, okay na. Parang wala nangyari, oh. Yung pinakapangit sa lahat, uwian. Pero ang pinaka iniisip ko, yung pauwi. Kasi yung paakyat sobrang tarik. Hindi ko alam kung kakayanin. Tingnan nyo yung load. Tingnan nyo yung karga ng motor. Loaded na loaded. So, bahala na. Tingnan natin. Ingat, ingat. Okay, let's go. Parang wala nangyari. Uwian na tayo. Back to Manila. Yan. Papaalam muna tayo sa owner ng Camp River Rock. Yan. Boss, thank you po. Maraming salamat po. Sa inyo din po. Thank you po. Iyon si Boss Orange. Ewan ko kung Orange talaga yung pangalan niya, hindi ko na itanong eh. Kasi nakita ko siya rin yung nag-add nitong campsite doon sa WeCamp. Kasi dapat nga i-add ko siya sa WeCamp. Eh nakita ko nandun na. Tapos nakita ko siya yung uploader. So ayun, hindi na natin ma-upload. Mami, maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Yan, sana Bitoy, bit. Sisiw sana yung pag-akyat natin, pagka mahirapan. Pero feeling ko medyo gumaan naman kasi may mga gamit na naiwan na. Ano nga bang gamit na naiwan? Pagkain lang, kamatis, bawang sibuyas. Bigas, yan. Yun lang yung mga nawala. Nadagdag lang yung basang damit. Para mas mabigat nga pala yung dumagdag. Mga basang damit. Yung pinaligo namin sa ilog. Ayun, mukhang kakayanin naman ni Bitoy. Time check tayo. 12:27 na. Tinanghali tayo. Bala ko sana mamaya pa. Kaso baka mamaya magkaroon pa ng aberya, abutan ng dilim sa daan, mas mahirap. Tingnan natin kung ano ba yung pinaka struggle or situation pag pauwi. Kasi papunta, ang naging struggle natin is yung pababa. So nabababad yung preno. Kaya hindi na kumakagat. Kaya kailangan natin tumigil para basain. O nga pala, no? Buti na lang naglagay ako ng tubig sa tumbler. Ito na ang unang ilog na tatawirin natin. Ay, parang mas mababaw ngayon, no? Laki nung bato, hindi ko nakapansin yun. Tingnan mo nga, may tumutulo ba? Wala. Sa likod, may bakas ng tulo? Wala. Iniisip ko kasi baka nabiyak yung ano natin, crankshell. Baka tumulo yung langis. Meron? Tingnan mo yung pag-aalisan natin kung may tulo ng langis ha, hindi tubig ha.
tubig yan. Lang, para sigurado tayo. Tubig. Tubig. Ito na yung matarik na part. Hindi na-appreciate sa camera pero matarik talaga. Okay lang matarik eh. Basta maiksi lang yung matarik kasi ito ang haba ng patarik nito. Tapos sigsag pa. Oh! Ayan pa ang tarik. Ay! Ito pa isa. Kaya pa. Makakaahon pa tayo. Yun, sikong-siko. Sana lasa to. Umakyat ka. Naku po, ayun pa, ang taas. Bueno tayo. Naku, ang tarik. Sobrang tarik. Yung sobrang tarik, tapos ano pa siya, kurbada. Laruin natin para makaakyat. Sigsag tayo para makaakyat tayo. Dito okay lang kasi patag pa to. Ang mahirap mamaya yung paakyat tapos rough road. Doon tayo magkakaalaman. Kaya. Woo! Ang tarik, walas tek. Okay lang sana to kung yung tatarik, medyo papatag, o kaya tarik, sigsag, pag ganun, para makakukuha ng buwelo. Pero ito siya, halos dire-diretso. Ito na ang isa sa dilubyo part. Yung paakyat, tapos rough road. Ay, salamat. Medyo okay na dito. Ayun, honest review lang tayo dun sa mismong campsite. Okay naman siya, maganda lalo yung mga CR. Tsaka yung washing area, yung shower area, okay siya, magaganda siya. Nakulangan lang talaga siya shade ng puno. Pero kung mga aesthetic campers ka, like yung mga malalaking tent ang gamit mo, tapos meron pa kayong canopy, okay lang. Pero kung mga simpleng tent lang, yung tulad sa amin, direct yung init mismo dun sa tent. May canopy naman kami, may tent tarp kami. Kaso, yun nga, pinangharang ko sa ng araw para hindi tumagos dun sa amin. Tinali ko na lang dun sa pinaka, parang nipahat ba yun? Parang open kubo, parang ganon. Tapos, ang entrance niya lang is 300 pesos. Moto camping na yun. 22 hours na yun. Pero mabait naman yung may-ari kasi sinabi sa akin, kung anong oras kami mag-check-in, kahit anong oras na kami mag-check-out kinabukasan. Kasi ang check-in dyan is 1 p.m. Tapos ang check-out yata is 12 p.m. So, ayun nga, dapat mamaya pa sana kami mag-out. Kaso, mahirap kasi pag inabot ng dilim, tapos nagkaroon ng aberya. Kaya, mas minabuti na lang namin na mas umalis ng mas maaga. Ito yung sinasabi ko. Yung rough road tapos paakyat. Para tayo nangangabayo. Pero wala, kayang-kaya ni Bitoy, kayang-kaya ni Honda Beat, kayang-kaya ni Bitlog. Kaya pag hindi condition motor nyo, yari dito. Tapos yung driver hindi well experienced sa mga ganito, talagang mahihirapan, bababa at magtutulak talaga. Tapos isa pa sa pinaka-importante, yung gulong.
kailangan nakapang rough road talaga kayo. Ako kasi naka dual sport ako eh. Ewan ko na-appreciate nyo sa video pero rough road talaga. Nagbo-bottom out na yung ano ko, yung shock ko sa harap kasi nga loaded talaga kami. Yan, tulad yan. Pag may kasalubong, tapos malaki sasakyan yung ano, patay. Hindi halos, talagang hindi kakasya dalawang sasakyan dito. Yan, isa sa factor bakit malakas sumatak yung motor natin dito sa paakyat. Naka ano ako, 9 grams and 11 grams na flyball. Tapos naka sun racing ako na clutch lining. Tapos naka ano ko, yung clutch bell ko, naka wing bell. Wing bell by speed tuner. Yan. Tapos ang ano ko, drive base ko, ang pulley set ko is speed tuner din. Tapos yung ano ko, center spring ko, naka 1,200 center spring. Tapos yung clutch spring ko is stock lang. So para hindi maangil yung makina kasi mahihirapan siyang pabukuhin yung lining. Maganda siya kasi pag binirit mo, biniin mo yung throttle mo, biglang bubuka talaga yung lining. So magkakaroon ka ng biglang angat yung ano mo, yung motor mo. Kaso hindi advisable pag ganitong paakyat kasi mag-i-skid lang yung gulong mo. So wala siyang magiging hatak. Ay, salamat. Ito na. Nakalabas na tayo ng highway. Wala. Sisiw kay Bitoy. Minani yung paakyat pati rough road. Galing. Tayo muna kami sa Kalian. Sa Bulalo. Saka ito Gotong Batangas. Dito lang yan sa kahabaan ng Tanay. Sumabay lang sa agos, basta walang tinatapakan. Ito ang aking bahay, ito ang my trip. Ikot sa Pinas, basta chill lang ang hanap. Mapadagat man o ilog, laban lang. Kung saan may saya, sige lang. Gulong sa kalsada, tanaw ang mga bundok, hangin sa mukha.